Nabiktima umano ng isang malawakang data breach ang National Bureau of Investigation. Sa ulat ng Philippine-based cybersecurity advocacy group na Deep Web Connect, tinatayang 45 million na datos ng NBI ang nahack. Isang hacker na nagngangalang Zodiac Killer ang nagpakilalang nasa likod ng data breach. May 3.6 gigabytes ng sensitibong impormasyon ang nileak ni Zodiac Killer online. Saklaw nito ang mga datos mula noong taong 2016 hanggang 2024 at milyon-milyong Pilipino ang posibleng apektado. May laman umano itong buong pangalan, address, transaction IDs at contact details na posibleng mula sa mga NBI clearance applications o financial transactions. Babala ng mga eksperto, ang pag-leak ng ganitong klase ng impormasyon ay posibleng magdulot ng malawakang identity theft at fraud. Sinisikap ang kunin ng Billionaire News Channel ang panig ng NBI para kumpirmahin ang balitang ito, pero ayon sa isang source, kasalukuyan ng bineberipika ng NBI Cybercrime Division ang naiulat na data breach. At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin ang Director for External Affairs at Spokesperson ng Deep Web Connect na si Marco Santiago. Magandang hapon, Marco. Magandang hapon din po. Simulan natin by describing your group. Ano nga ba itong Deep Web Connect at paano nyo nalaman yung data breach sa National Bureau of Investigation? Una-una, yung Deep Web Connect sa advocacy ng grupo namin na una-una ito to educate yung mga tao. Diba? Hindi nila common nalalaman outside sa internet o kung ano. Pero ngayon, ang naging focus ng advocacy ng Deep Web Connect is to uncover yung mga breaches na naranasan natin everyday na hindi naman na nababalita sa malaki ang mga media platforms, kumbaga na TV, sa iba pang platforms. Marco, gaano kalawak itong data breach na binabanggit ninyo at kailan na-post yung 3.6 gig na data? Ibig sabihin ba nito ay maaaring napasakamay na ng ilang manloloko at sindikato ang data na ito? Likely, since na-post siya, likely midnight ng Philippine time, kaya marami na siguro naka-download ng mga data na yun at gamit na yun for other basic activities. Kaya parikipit natin. Paano nyo na-discover yung leak? Paano nyo na-discover yung data breach sa NBI? We are constantly monitoring yung mga common sites na ginagamit ng mga hackers para may i-post or may ilantad yung mga exploits nila, yung mga hacks nila, yung mga nililik nila mga data para malaman natin kung ano yung mga yung mga agencies na connected sa Philippines na pwede nating may-report para malaman din ng mga tao kung ano yung nangyayari sa data nila. So paano kayo nakakasiguro na yung data na ito ay talagang galing sa NBI? May attempt na ba yung grupo ninyo na makipag-ugnayan sa NBI o DICT? Anong sabi nila? We're constantly reaching out sa mga related agencies like yung NSER, DICT, and communicate kami for verification ng data. And hindi pa namin may sure kung talaga na galing sa NBI. So, may mga information na kasi na inside dun sa breaches na connected talaga sa NBI clearances. Okay. Sige, pag-usapan naman natin itong nagpakilalang hacker na si Zodiac Killer na relatively bago lang daw sa dark web. Ano pang impormasyon yung nalalaman natin hinggil sa kanya? So far, since ito sa hacker forum, anonymous lahat ng mga nag-post doon. So far, wala pa tayo identification kung sino man talaga yung tao na yun or mga tao na connected dun sa hacking ng NBI. So sa ngayon, wala tayong idea kung locally ba yan ginawa o taga-ibang bansa yun ang hack dito sa NBI system? So far, wala pa. We cannot confirm or deny yung allegation kung local ba siya or not. Okay. So, syempre nakakabahala ito dahil maaaring data nga from NBI clearance applications at financial transactions yung na-leak. Kung posibleng compromise na yung personal data, ano bang pwedeng gawin ng publiko para hindi sila mabiktima ng mga online fraud at iba pang mga scheme? Unang-una, syempre, mag-vigilant tayo sa mga nag-message natin, mga tawag, yung mga nag-email,
huwag magsama-sa mag-patik ng mga links, kung ano-ano pa. Kailangan mag-aware tayo sa mga ganun, simple mag-protect sa sarili para iwasan natin yung mga scam or madali ng identity. Alright, maraming salamat Marco Santiago, ang spokesperson ng grupong Deep Web Connect.